Ang pagising ng Ukraine. Walang ibang tao na lalaban para sa iyo ng kasing husay mo. Pero Gabi-gabi silang gumagawa ng panangga para sa bansa. Magkaiba man ang estratehiya, iisa ang kalaban. Mabilis na tumataas ang tensyon sa paligid ng Baltic Sea. Tahimik na naghahanda ang Estonia, Latvia at Lithuania sa silangang hangganan ng NATO para sa labanan na sana'y di mangyari. Handa na ang mga jet fighter ng NATO. Umaandar na ang makina at pwedeng lumipad agad sa sandaling may lumapit na eroplanong Ruso. Ikinukwento ng mga sibilyang piloto na bigla na lang nawawala ang kanilang Global Positioning System signal dahil sa panggugulo ng elektronikong digmaan ng Russia. Nagdeklara ang mga autoridad sa Lithuania ng no-fly zone malapit sa Belarus matapos makita ang drone na may pampasabog sa hangganan. Dumarami ang sundalo sa lupa. Tinatagal ng Estonia ang mga batang conscript sa uniforme ng halos isang taon. Ipinatupad muli ng Latvia ang conscription gamit ang lottery, habang naghahanda ang Lithuania para sa universal service. Bakit ngayon naghahanda ang mga bansang ito na ipagtanggol ang sarili laban sa dating imperyong kinabibilangan nila? Pero ang tanong, may pag-asa ba ang maliliitan na bansa laban sa makapangyarihang higante? Malapit mo nang makita ang katotohanan. Hindi ito mapapansin ng tao dahil hindi pinopromote ng YouTube ang controversial na paksa maliban kung pipilitin sa pag-like. Ang mga bansang Baltiko na Estonia, Latvia at Lithuania ay matatagpuan sa gilid ng Hilagang Europa, sa tabi ng malamig na tubig ng Dagat Baltiko. Napakahalaga nila para sa Russia at NATO, at may mga napakahalagang dahilan kung bakit. Kung titingnan mo ang mapa, parang tatlong baitang na magkakapatong sila. Nasa itaas ang Estonia, katabi ang kanlurang hangganan ng Russia, at nakaharap sa Finland sa kabila ng Golpo. Sa ilalim nito ay ang Latvia, na katabi ng Russia at Belarus sa silangan. Sa ibaba, naroon ang Lithuania, na konektado sa Belarus at ex-club ng Russia na Kaliningrad. Para sa Russia, napakahalaga palagi ng relasyon nila sa mga bansa sa Baltiko. Mahalaga ang akses sa Dagat Baltiko dahil mula roon, maaaring marating ng Russia ang Europa para sa mga rutang pangkalakalan at para sa aktibidad ng kanilang hukbong dagat. Kung makakamit ng Russia ang dominasyon sa mga estado ng Baltiko, maaari nitong lubos na mapalakas ang kapangyarihan ng kanilang hukbong dagat at lakas pangkalakalan. Malakas ang geographical na salik na ito para sa lakay ng Russia ang Baltiko. Tama ang narinig mo. Ang tunggalian sa pagitan ng mga Baltiko at Russia ay nagsimula pa noong mga siglo na ang nakalipas. Noong bahagi pa ng Unyong Soviet ang mga Baltiko, ngunit hindi kailanman hinayaan ng mga tao roon na magtagal ang pamumunong iyon. Malalim ang pinagmulan ng mga estado ng Baltiko. Noon ang lupain ay tinitirhan ng mga Finno-Ugric sa hilaga at mga tribong Baltiko sa timog. Kalaunan sa Lithuania, sumali rin ang mga grupong Slavic, Hudyo, Tatar, at iba pang maliliit na komunidad. Nagbigay ito ng kalakalan at estratehikong halaga. Pagsapit ng ika-12 siglo, lumakas ang Lithuania at nakilala bilang dakilang dukado ng Lithuania. Noong ika-13 siglo dumating ang mga Aleman na kabalyero at mga krusada mula sa Europa. Sinimulan nilang ipalaganap ang Kristyanismo sa rehiyon at unti-unting nagtatag ng kontrol sa Estonia at Latvia. Sa panahong iyon, gayunpaman, ang Lithuania lamang ang natirang malayang lupain sa Baltic. Hindi lang yon, naging napakalakas ito sa pakikipag-alyansa sa Poland, kaya't magkasama nilang binuo ang isang makapangyarihang estado na kilala bilang Polish-Lithuanian Commonwealth. Pero ang heograpiya ng rehiyon ay masyadong kaakit-akit. Ang kontrol sa Baltic Sea ay nagbigay ng akses sa mga rutang kalakalan ng Europa at lakas pandagat ng bansa. Sino ang kokontrol dito? May isang tao na tutok dito. Noong 1558, inilunsad ni Tsar Ivan ang pag-atake ng Russia sa Livonia, na ngayoy Estonia at Latvia. Nang una, lamang ang Russia, pero kalaunan nagbago ang sitwasyon. Pumasok ang Poland, Lithuania, Sweden at Denmark sa labanan upang ipagtanggol ang Livonia. Nagbago iyon ng takbo ng laban at matapos ang halos 25 taon ng labanan, natalo ang Russia. Matapos ang mahabang digmaan, hindi nakuha ng Russia ang mga bansang Baltic. Ngunit hindi dito natapos ang kwento.
Noong ika-18 siglo, mabilis na umangat ang Russia. Lumaban si Pedro ang Dakila sa digmaang malaki sa Hilaga kontra Sweden na nagtapos sa kasunduan sa Nistad noong 1721. Dahil sa kasunduang ito, isinuko ng Sweden ang ilang lupa sa Russia. Dahil dito, napasailalim sa kontrol ng Russia ang malaking bahagi ng Baltic, lalo na ang Estonia at Latvia. Noon, nangingibabaw ang Sweden sa Baltic at hawak nila ang Estonia, Latvia at ilang bahagi ng Finland. Matapos ang kasunduan, naging pinuno ng rehiyon ang Russia at nagkaroon ito ng access sa Baltic Sea. Sa pampang ng Ilog Neva, itinayo niya ang St. Petersburg at tinawag itong bintana ng Europa. Dahil sa lungsod, direktang nakipagkalakalan ang Russia sa Europa. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-18 siglo, napasailalim sa Russia ang 3 estado ng Baltic. Nangyari ito dahil humihina na ang Polish-Lithuanian Commonwealth, kung saan inihahalal ang hari at ang parlamento. May veto power ang bawat makapangyarihang may-ari ng lupa. Ibig sabihin, kahit isa lang ang tumutol, pwedeng maantala ang buong desisyon. Dahil dito, hindi gumana ang pamahalaan at nahirapan magpasa ng bagong reforma. Ang kahinaang ito ang nagbukas ng pinto para makialam ang Russia, Prussia at Austria. Naglagay sila ng mga pinunong gusto nila. Nag-udyok ng pag-aalsa at itinulak ang Commonwealth sa kaguluhan. Sa huli, hinati ng Russia, Prussia at Austria ito sa 3 bahagi ng ito'y mahina na. Sa hatian, napunta sa Russia ang Lithuania at halos buong Poland. Noong huling ika-18 siglo, napasailalim sa Russia ang 3 estado ng Baltic. Ngunit hindi ito nagtagal. Noong ika-19 na siglo, sinikap ng Russia baguhin ang mga estado ng Baltic. Ipinatupad sa puwersa ang wikang Russian, kultura at pamahalaan. Pero ang presyo na ito ay nagpasiklab ng bago. Sinimulan ng mga tao sa Baltic na ipaglaban ang kanilang wika, kanilang mga kanta at kanilang pagkakakilanlan. Dahan-dahan, sa kanilang mga puso, nagsimulang umusbong ang isang pangarap, ang pangarap ng kalayaan. Pagkatapos ay dumating ang ika-20 siglo. Noong 1914 sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Sa isang panig, naroon ang Alemanya, Austria-Hungary, Imperyong Ottoman, at Bulgaria na tinawag na Central Powers. Ang Allied Powers ay kinabibilangan ng Britanya, Pransya, Rusya, at sumunod na sumali ang Estados Unidos, Italia, at iba pa. Noong una, malakas ang Alemanya at sinakop nito ang Estonia, Latvia, at Lithuania sa digmaan. Sa pagtatapos ng digmaan, natalo ang Alemanya at umatras sa mga estado ng Baltiko. Samantala, sa mismong Rusya, ang revolusyon ng 1917 at 17 ay yumanig sa lahat ng bagay. Napatalsik si Tsar Nicolas II at pagkaraan ng Rebolusyong Oktubre, namuno ang mga komunista at nagdulot ito ng digmaang sibil. Para sa mga estado ng Baltiko, ito ang perpektong pagkakataon. Umatras na ang hukbong Aleman at mahina at magulo ang pamahalaan ng Rusya. Sinamantala ng Estonia, Latvia at Lithuania ang pagkakataon. Itinatag ang mga pambansang konseho at idineklara ang kalayaan. Sa wakas, tila naging realidad na ang pag-asang makalaya. Nauna ang Lithuania. Noong Pebrero 16, 1918 idineklara ng pambansang konseho ang kalayaan ng Lithuania bilang isang malaya at demokratikong estado, hiwalay sa Rusya. Sumunod ang Estonia. Nagdeklara ng kalayaan noong 24 Pebrero 1918 at tinawag ang sarili na republika. Kahit mabilis na sakop ng Aleman ang lugar, ang araw na iyon ang naging simula ng kalayaan ng Estonia. Noong Nobyembre 18, 1918 sa Riga, ipinahayag ng Letonia ang kalayaan at nagtatag ng pansamantalang pamahalaan. Sa simula, nilabanan ng Letonia ang puwersang Aleman at Soviet. Ngunit naitanim na ang pangarap. Pagsapit ng katapusan ng 1918, idineklara na ng 3 estado ang kanilang mga sarili bilang malalayang bansa, kahit pansamantala lamang. Matapos ang mga deklarasyon, nagsimula ng magtatag ng pansamantalang pamahalaan ang bawat estado. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, umatras ang Alemanya, ngunit lumitaw ang bagong banta, ang Soviet Russia, na pursigidong ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sama-samang lumaban ang mga bansang Baltiko sa matitinding digmaan para sa kalayaan. Ipinagtanggol nila ang kanilang lupain at sa huli ay natalo ang Red Army. Matapos ang labanan, nagtayo sila ng mga makabagong estruktura, gumawa ng konstitusyon, parlamento at mga bagong institusyon ng pamahalaan
para mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Pagsapit ng dekada 1000, 920 natiyak na ng Estonia, Latvia at Lithuania ang katatagan at kalayaan sa kanilang makabagong anyo. Halos 2 dekada silang naging malalayang bansa. Ang Poland, matapos mahati sa loob ng 123 taon sa pagitan ng Russia, Germany at Austria, ay nabawi rin ang kalayaan nito sa parehong alon ng pagbabago. Noong 1939, dumating ang madilim na anino sa mga estado ng Baltiko. Noong taong iyon, nagkaroon ng lihim na kasunduan sina Adolf Hitler ng Germany at Joseph Stalin ng Soviet Union, ang Molotov-Ribbentrop Pact. Noong panahong iyon, ginawang diktadurya ni Hitler ang Germany sa ilalim ng Nazi, nangangarap ng isang napakalaking imperyo. Si Stalin, mahigpit na pinuno ng Soviet Union, ay may kaparehong ambisyon, ngunit komunismo ang ideolohiya. Magkaibang sistema nila, isa pasista, isa komunista. Pareho ang layunin nila: palawakin, mangibabaw, at kontrolin. Kaya noong Agosto ng 1939, palihim silang nagkasundo na kung magkakaroon ng digmaan sa Europa, paghahatian nila ang mga lupain. Sa kasunduang iyon, napunta sa Soviet ang mga estado ng Baltic at hinati sa dalawa ang Poland. Pagkalipas ng ilang araw, sinalakay ni Hitler ang Poland noong Setyembre 1. 1939 na naging sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkalipas ng 2 linggo, Setyembre 17 pumasok ang puwersa ni Stalin mula silangan. Ilang linggo lang, nawala ang kalayaan ng Poland. Nahati ang bansa sa dalawa. Ang kanlurang bahagi ay sinakop ng Nazi Germany at ang silangang bahagi naman ay kinuha ng Soviet Union. Matapos sakupin ang Poland, hindi pa rin tumigil ang kasakiman ni Stalin. Noong 1940 pinasok ng Soviet Union ang Estonia, Latvia at Lithuania. Nang makuha nila ang buong kontrol, inalis ng mga puwersa ng Soviet ang mga lokal na pinuno at naglagay ng mga pamahalaang tapat sa Moscow. Agad humiling ang mga bagong administrasyon na sumali sa Soviet Union, na kaagad namang inaprubahan. Muling napasailalim sa Soviet ang mga bansang Baltic, ngunit di pa natatapos ang kaguluhan. Noong Hunyo 22, 1941, sinira ni Hitler ang Molotov-Ribbentrop Pact at sinimulan ang Operasyon Barbarossa laban sa Soviet Union. Ang silangang Poland at mga estadong Baltic ay direktang dinaanan ng pagsulong ng mga Aleman. Agad sinakop ng puwersa ni Hitler ang mga teritoryong ito at mukhang maghahari ang Nazi sa rehiyon. Matindi pa rin ang paglaban ng Soviet Red Army. Pinangalanan mula sa kulay ng komunismo, itinatag ang hukbo noong 1918 para katawanin ang mga manggagawa at magsasaka ng Rusya. Ang matinding taglamig at matatag na depensa ng mga Soviet ay nagpabagal sa pagsulong ng mga Aleman na nagbigay ng panahon sa Red Army upang muling magtipon. Noong 1941 hanggang 1944 sa ilalim ng Nazi, matinding kalupitan ang naranasan ng mga estado ng Baltiko. Sistematikong inusig ang mga Hudyo, Romani at iba pang minorya. Libo-libo ang pinatay, pinahirapan at milyon-milyong inosenteng buhay ang nawala sa ilalim ng malupit na rehimen ng Nazi at ng kanilang mga kasabwat. Pagsapit ng 1944 habang papalapit na ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinimulan ng Soviet Red Army na bawiin ang mga bansang Baltiko mula sa mga Nazi. Noong Hulyo 1944, nabawi muli ang Vilnius, kabisera ng Lithuania. Noong Setyembre 22, 1944 muling sinakop ng Soviet ang Tallinn, kabisera ng Estonia. Noong Oktubre 13, 1944, pinalaya ng mga puwersang Soviet ang kabisera ng Latvia, ang Riga. Muling sinakop ng Soviet ang 3 bansang Baltic mula Hulyo hanggang Oktubre 1944. Itinatag ng Unyong Soviet ang ganap na kontrol at opisyal na isinama ang Estonia, Latvia at Lithuania bilang mga republikang Soviet. Mula 1945 hanggang 1953, namuhay ang mga estadong Baltic sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ni Stalin. Ang sinumang kumontra sa autoridad ng Soviet ay inaaresto at ipinapadala sa mga piitang sa pilitang paggawa sa nagyeyelong rehiyon gaya ng Siberia. Noong 1949, naganap ang March Deportations, kung saan daan-daang libong Estoniano, Latvian at Lithuanian ang sapilitang pinaalis at dinala sa loob ng Unyong Soviet. May mga lihim na planong pabagsakin ang pamumuno
Sa gitna ng panunupil na ito, isang lihim na kilusan ng paglaban ang lumitaw sa mga kagubatan na kalaunan ay tinawag na mga kapatid ng gubat. Ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ay nagtago sa gubat at nagsagawa ng gerilyang pag-atake laban sa mga puwersa at administrador ng Soviet. Sa kabila ng tapang nila, winasak ng malulupit na patakaran ni Stalin at lakas ng Red Army ang karamihan sa kilusan. Patuloy pa ring dama ang diwa ng paglaban noong dekada 1950 at 50. Pagkamatay ni Stalin noong 1953, napunta ang kapangyarihan kay Nikita Khrushchev na nagpatupad ng de-Stalinization. Pinalaya ang mga bilanggong politikal at lumuwag ang buhay kultura sa mga estado ng Baltiko. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na magsalita ng kanilang sariling wika, ipagdiwang ang kanilang mga tradisyon at muling buuin ang pakiramdam ng pagkakaisa sa komunidad. Kahit hindi nakamit ang ganap na kalayaang politikal, matatag pa ring bahagi ng Unyong Sobyet ang mga bansang Baltiko. Noong 1964, pinalitan ni Leonid Brezhnev si Khrushchev sa kapangyarihan. Kilala ang kanyang panahon sa pagkakabalaho. Sa panahon ng pamumuno ni Brezhnev, nagtayo ng mga industriya sa mga estado ng Baltiko, ngunit karamihan dito ay idinisenyo para sa pangangailangan ng sentral na pamahalaan ng Soviet at hindi para sa lokal na kaunlaran. Kaya naging dependent ang ekonomiya ng rehiyon sa Moscow. Kasabay nito, marami ring nagsasalita ng Ruso ang pinatira sa mga lugar na ito. Kaya naramdaman ng mga lokal na nanganganib ang kanilang wika, kultura at pagkakakilanlan. Ang dekada 1970 at 1980 ay panahon kung kailan mukhang malakas ang Unyong Sobyet mula sa labas, ngunit sa loob ay lumalago ang hindi pagkakontento. Noong 1972, nagpakamatay si Romas Kalanta, isang estudyante sa Lithuania, sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili bilang protesta sa pamumuno ng mga Soviet, na nagdulot ng galit sa bansa. Noong dekada 1970 at 1980, may grupong disidente, manunulat, makata, at intelektual na palihim naglalathala ng mga artikulo at manifesto para sa kalayaan at karapatang pantao. Malaki ang kanilang isinugal, ngunit unti-unting kumalat ang kanilang mensahe. Noong 1975, nilagdaan ang Helsinki Accords na nagbigay diin sa karapatang pantao. Ginamit ito ng mga aktivista sa Baltiko laban sa pamahalaang Soviet. Laging pinaaalala sa mundo na hindi tinutupad ng Union of Soviet Socialist Republics ang mga pangako nito. Nagkaroon ng malaking pagbabago noong 1985 nang maging pinuno ng Unyong Sobyet si Mikhail Gorbachev. Nagpatupad siya ng glasnost, pagiging bukas, at perestroika, pagbabago ng estruktura, na nagpalakas ng loob sa mga tao sa estado ng Baltiko na magsalita at magprotesta laban sa pamumuno ng Sobyet. Noong 1987, mabilis lumakas ang mga kilusan para sa kalayaan. Noong 1988, nagsimula sa Estonia ang Singing Revolution, kung saan libo-libong tao ang nagtipon at umawit ng tradisyonal na kanta para sa kalayaan. Lumitaw din ang mga katulad na kilusan sa Latvia at Lithuania. Isa sa mga pinakakilalang pangyayari ay naganap noong 1989 ang Baltic Way. Noong Agosto 23 bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Molotov-Ribbentrop Pact, bumuo ang mga tao ng 1,600 kilometro o humigit kumulang 300 at 50 milyang human chain. Mula Vilnius sa Lithuania hanggang Tallinn sa Estonia, ang mapayapang protesta na ito ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa buong mundo. Hindi na tatanggapin ng mga mamamayan ng Baltic ang pananakop ng Soviet. Tumindi ang hangaring makalaya. Noong 1990, nagdeklara ng kalayaan ang Lithuania sa Baltic States sa kanilang parlamento. Tumanggi ang Unyong Sobyet na kilalanin ito at nagpatupad ng blockade. Noong Enero 1991, inatake ng tropang Soviet ang mga nagpoprotesta sa Vilnius na nagdulot ng maraming namatay. Sa halip mapigilan, lalong tumibay at tumindi ang determinasyon ng kilusan dahil sa karahasan. Sa halos parehong panahon, idineklara rin ng Estonia at Latvia ang kanilang kalayaan. Noong Agosto ng 1991, nagkaroon ng tangkang kudeta sa Unyong Sobyet laban kay Gorbachev, mga hardliner. Tinangkang agawin ng mga komunista ang kapangyarihan dahil sa tingin nila pinahina ng reforma ang Union of Soviet Socialist Republics. Bigo ang kudeta sa 3 araw na nagdulot ng paghina sa pamahalaang Soviet. Sinamantala ng mga estado ng Baltiko ang pagkakataon at nakuha ang kalayaan. Noong Disyembre 1991, bumagsak ang Unyong Sobyet. Umatras ang militar ng Rusya, kaya tuluyang naging malaya ang Estonia, Latvia at Lithuania. Tinahak nila ang landas ng demokrasya. Determinado silang bumuo ng makabago at sariling pamahalaang mga bansa matapos ang mga dekada ng pananakop at pakikibaka. Pagkatapos ng kalayaan at demokrasya, unti-unting minodernisa ng mga bansang Baltiko ang militar at bumuo ng alyansa sa kanluran. Matapos ang matagal na pakikibaka, napagtanto nilang hindi tiyak ang hinaharap
kaya gusto nilang siguraduhin ang kanilang kinabukasan. Ngayon, ang kanluran ang naging garantiya at kinontak nila ang kanilang mga pinuno. Noong Marso 29, 2004 naging miyembro ng NATO ang Estonia, Latvia at Lithuania bilang bunga ng kanilang pagsisikap. Ang pagiging miyembro ay nangangahulugan na kapag inatake ang isa sa mga bansang ito, tutulong ang buong NATO sa kanilang depensa. Hindi na pwedeng direktang atakihin ng Russia ang mga bansang Baltiko nang walang kolektibong tugon. Dito nagsimulang magbago ang lahat, kabilang ang heopolitika ng mga bansang Baltiko. Ipinagdiwang ng tatlong bansa ang kanilang bagong natagpuang seguridad at pakiramdam ng proteksyon, ngunit iba ang pananaw ng Russia. Sinabi noon ni Sergei Ivanov, ministro ng depensa ng Russia, na seryosong usapin ng seguridad ang pagiging miyembro ng NATO. Ang pagsali ng mga estado ng Baltic sa NATO ay ibig sabihin maaaring maglagay ng dayuhang sundalo at armas sa kanlurang hangganan ng Russia. Matagal nang napanatili ng Russia ang impluwensya rito, ngunit nalagay sa alanganin ito dahil sa pagpapalawak ng NATO. Ang mga estado ng Baltic ay ngayon bahagi ng pampolitika at militar na balangkas ng United States at Europa, na nagdulot ng malaking hamon sa estratehiya ng Russia. Tumaas ang tensyon sa Russia at mga estado ng Baltic, kaya naghahanap ang Russia ng paraan para bawiin ang impluwensya nito. Noong 2007 naglunsad ang Russia ng malakas na cyber attack sa Estonia, itinuturing na unang malaking cyber war sa mundo. Nagsimula ang pag-atake noong Abril 27, 2007 nang ipasya ng pamahalaan ng Estonia na alisin ang Bronze Soldier War Memorial sa Tallinn. Bilang tugon, naglunsad ang mga hacker at cybercriminal na suportado ng Russia ng distributed denial of service attack sa mga website ng pamahalaan ng Estonia, media at mga bangko. 3 linggo, libo-libong computer mula sa iba't ibang banda at ibang bansa ang ginamit sa distributed denial of service attack para bombahin ang website at hindi ito ma-access. Ilang araw na nabulabog ang internet services ng Estonia at tumigil ang normal na operasyon ng digital na sistema nila. Ito ang unang beses na nagdulot ng malaking epekto sa bansa ang isang cyber attack na nagbukas ng bagong yugto sa cyber war. Ipinakita ng pag-atake na hindi sapat ang lakas militar para sa mga bansa sa Baltic. Kasing halaga rin ang digital na seguridad, cyber defense, at international na kooperasyon. Bilang tugon, itinatag ng Estonia at NATO ang Cooperative Cyber Defense Center of Excellence na tumutulong magprotekta at magpalakas ng bansa laban sa cyber na banta. Ngunit napagtanto nilang hindi ito sapat dahil agad ipinakita ng Rusya ang tunay nitong kapangyarihan. Noong Agosto ng 2008 nabasag ang katahimikan sa Caucasus. Agosto 1, sinimulan ng mga separatistang Southern Ossetia na suportado ng Rusya ang pambobomba sa mga nayon ng Georgia. Sinubukan ng mga peacekeeper ng Georgia na tumugon, ngunit madalas pabugso-bugso at hindi epektibo ang kanilang mga pagsisikap laban sa kaguluhan. Ilang araw lang ang lumipas, noong Agosto 7 gumanti ang Georgia. Naglunsad sila ng operasyon sa South Ossetia at agad na kinuha ang kontrol sa Skyne Valley, kabisera ng rehiyon. Agad at matindi ang naging tugon. Noong Agosto 8 sinakop ng Rusya ang Georgia sa magkakaugnay na opensiba sa lupa, himpapawid at dagat. Mabilis na pinalawak ng tropang Ruso ang operasyon sa South Ossetia at Abkhazia, kasabay ng cyber attack sa komunikasyon at infrastruktura ng Georgia. Sa loob lamang ng ilang araw, umabante ang mga puwersa ng Rusya sa kanlurang bahagi ng Georgia. Sinakop ang mga mahahalagang lungsod tulad ng Gori, dahilan para magmadaling magresponde ang Georgia. Noong Agosto 12 inanunsyo ang tigil putukan sa tulong ni Pangulong Nicolai Sarkozy ng Pransya na nagdulot ng pansamantalang paghinto sa labanan. Ngunit hindi dito natapos ang digmaan. Noong Agosto 26 formal na kinilala ng Rusya ang kalayaan ng Abkhazia at South Ossetia, mga teritoryong itinuring ng Georgia na sakop nila. Bahagyang umatras ang mga tropang Ruso, pero nanatili pa rin sila sa rehiyon, kaya hindi pa rin tiyak ang mga hangganan ng Georgia. Ang mga bansang Baltiko, ang Estonia, Latvia at Lithuania ay masusing nagmamasid. Nakita nila ang agresyon ng Rusya hindi bilang isang malayong problema, kundi bilang isang babala. Naisip agad ng mga maliliit na bansang ito na kung madaling masakop ang Georgia na hindi pa miyembro ng NATO, nanganganib din ang mga Baltiko. Marin nilang kinondena ang Rusya
at agad nilang sinuri muli ang kanilang pambansang seguridad. Ang pagiging miyembro ng NATO ay di na lang politikal na simbolo, kundi lifeline na rin. Itinulak ng bansang Baltiko ang permanenteng presensya ng tropa ng NATO, pinabilis ang modernisasyon ng militar, at binigyang diin ang mabilisang pagsasanay at kolektibong depensa. Noong 2010, itinakda ng NATO ang kanilang tugon na tinawag na Operasyon Agilang Tagapangalaga. Ito ay isang contingency plan sa ilalim ng Artikulo 5 na partikular na idinisenyo upang ipagtanggol ang mga estado ng Baltiko at Poland sakaling magkaroon ng pananakop. Sa ilalim ng plano, 9 na division ng NATO ang itinalaga para sa mabilisang pagde-deploy, na may mga logistics hub na itinayo sa Poland at Alemanya. Ang mga barkong pandigma ng Britanya at Amerika ay ipinadala sa Dagat Baltiko. Ang mabilisang galaw ng tropa, depensa sa himpapawid, at kontrol sa karagatan ang naging sentro ng estratehiya ng NATO sa rehiyon. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang kalagayan ng seguridad sa Baltiko. Pinalakas ng NATO at United States ang presensya nila, habang naging mahalaga ang pagbabahagi ng impormasyon, cyber defense, at pinagsamang pagsasanay sa depensa ng Baltiko. Ang digmaan sa Georgia noong 2008 ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Sa isang mundo ng mabilis na nagaganap na mga labanan, ang paghahanda, alyansa, at kahandaan ay maaaring maging pagkakaiba ng kaligtasan at kahinaan. Noong 2010 hanggang 2014 naging sentro ng tensyon ang kalangitan sa Baltic. Madalas labagin ng mga eroplanong militar ng Rusya ang Baltic airspace. Minsan ay lumalapit ng delikado o pumapasok ng walang pahintulot. Ito ay mga mapanuksong galaw, malinaw na palatandaan na nais subukan ng Moscow ang NATO at ang katatagan ng Estonia, Latvia at Lithuania. Agad na kumilos ang NATO. Pinalawak at pinaigting ang Baltic Air Policing Mission. Mas madalas ang paglipad ng fighter jet, naging regular ang patrol, at ina-upgrade ang mga airbase para maging handa sa mabilisang tugon. Samantala, hindi lang sa himpapawid na natili ang Russia. Nagdaos din ang kanilang navy ng malalaking ehersisyo malapit sa Baltic Sea, na nagdagdag pa ng panibagong presyon at nagpapahiwatig na ang rehiyon ay isang lugar na may mataas na pusta. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo mula sa YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya may mga video kang makikita sa homepage na wala pang 1,000 views gaya nito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng channel. Pero kung naisip mo nang magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa creators. At mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Pero sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang isang channel. Palagi kaming nakakatanggap ng mga tanong sa email mula sa ilan sa inyo. At kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click ang link sa description or card sa screen. Alam ng mga estado ng Baltiko na hindi sila pwedeng manood lang. Ipinatupad muli ang conscription, tinaasan ang defense budget, at prioridad ang koordinasyon sa NATO. Kasama na sa araw-araw na plano ng militar ang pagbabahagi ng impormasyon, joint exercises, at readiness drill. Kahit puno ng tensyon ang mga tao, walang malaking digmaan na nangyari. Naging babala lang ang mga pang-uudyok na ito. Noong Pebrero 2000 at 14 na saksihan ng mundo ang pagkilos ng Rusya sa Crimea. Nagulo ang Ukraine matapos mapatalsik ni Pangulong Yanukovych ng Euromaidan protests na nagdulot ng power vacuum at politikal na kaguluhan. Sinamantala ng Rusya ang pagkakataon. Nagpadala sila ng mga sundalo na walang palatandaan, na kilala bilang mga Little Green Men, upang kontrolin ang mga estratehikong lugar ng Crimea. Noong Pebrero 27 nasakop ang parlamento ng Crimea at nailuklok ang pro-Russian na pamahalaan. Noong Marso 16 nagdaos ng referendum ang Crimea, kung saan 77% ang pumabor na sumanib sa Rusya. Hindi kumbinsido ang mundo. Tingin ng internasyonal na tagamasid ay hindi patas at labag sa batas ang botohan. Pagkalipas lamang ng 2 araw, noong Marso 18 pormal nang inangkin ng Rusya ang Crimea at nagtatag ng malakihang presensya ng militar. Ipinagtanggol ng Moscow ang aksyon nila dahil sa karamihan ng populasyong Ruso sa Crimea
ang estratehikong base sa Sevastopol, at takot na lumapit ang Ukraine sa NATO. Itinuturing ito ng Rusya bilang usapin ng sariling pagpapasya, ngunit ng pandaigdigang komunidad bilang paglabag sa soberanya ng Ukraine. Para sa bansang Baltiko, hindi lang ito balita kundi direktang babala. Pinatibay ng Estonia, Latvia at Lithuania ang seguridad. Tinaasan ang depensa, pinabilis ang modernisasyon ng militar, at naging mas mahalaga ang koordinasyon sa NATO. Noong 2014 NATO Wales Summit, inaprobahan ng mga kaalyado ang 2% gross domestic product target para sa depensa. Pinalawak ang NATO Response Force at nilikha ang Very High Readiness Joint Task Force o Very High Readiness Joint Task Force na kayang tumugon sa anumang emerhensya sa loob lamang ng 5 araw. Pagsapit ng 2016, mas naging maingat at nagbabantay ang mga Baltic states kaysa dati. Ang mga ginawa ng Russia sa Georgia noong 2008 at ang pag-aneksa sa Crimea noong 2014 ay nagpatunay na ang anino ng Moscow ay hindi lang basta kwento mula sa mga aklat ng kasaysayan. Isa pa rin itong kasalukuyang panganib. Sa NATO Warsaw Summit noong taon na iyon, isinilang ang isang matibay na plano. Tinawag itong Enhanced Forward Presence. Hindi lang ito estratehiya sa papel, kundi pangako. Magpapadala ng brigade-sized battle group sa Baltic states at Poland. Ang Estonia ay mag-host ng isang batalyon na pinamumunuan ng Britanya. Ang Latvia ay isang batalyon na pinamumunuan ng Canada. Ang Lithuania ay isang unit na pinamumunuan ng Alemanya. At ang Poland ay isang puwersa na pinamumunuan ng Estados Unidos. Seryosong tinanggap ng Estonia ito. Ibinalik ang conscription, pinalakas ang territorial defense, at naglaan ng malaking pondo sa cybersecurity. Itinaas ng Latvia ang kanilang budget sa depensa at nagtayo ng mga infrastruktura para suportahan ang mga tropang alyado sa kanilang teritoryo. Mas nagpakitang gilas ang Lithuania. Tinaasan ang gastusin sa depensa ng 170% at minodernisa ang militar gamit makabagong artillery system. Sa tatlong bansa, pinalawak ang air policing mission. Pinalakas ang rapid reaction forces. Malinaw ang mensahe. Hindi na madaling target ang Baltic. Hindi rin tumigil ang Russia. Noong 2017 nakipagsanib puwersa ito sa Belarus at isinagawa ang Zapad, ang pinakamalaking military exercise mula Cold War. Mahigit 10,000 sundalo ang lumahok at bawat kilos ay may layuning magpahayag. Maingat na binabantayan ng NATO ang simulated na pag-atake sa Solwelki Gap, ang makitid na koridor na nag-uugnay sa Baltic states at Central Europe. Ang pirasong lupa na ito, 65 kilometro ang haba at 20 hanggang 50 kilometro ang lapad, ay napakahalaga. Kung masakop ng Russia, pwedeng mawalay ang Baltic sa natitirang NATO. Ang dating malayong problema ay naging konkretong banta, kaya agad tumugon ang NATO. Dumami ang tropa, pinatibay ang infrastruktura, at lumakas ang mga ehersisyong magkasanib. Naglagay ang Estonia ng bagong naval radar at nagtayo ng joint radar coverage para matukoy ang mga banta. Itinaas ang bilang ng mga tauhan sa panahon ng digmaan sa 267,000. Nag-deploy ang Lithuania ng NASAMS Air Defense at nagmodernisa ng anti-tank na sandata. Hindi doon nagtapos ang kwento. Noong 2020 at 2021 sumali ang Finlandia at Sweden sa NATO. Mas pinatibay ang Baltic Sea region na dati wala pa. Malaki ang ininvest ng Baltic countries sa cyber defense at hybrid warfare, habang pinalakas ng NATO ang intel sharing at force coordination. Mula sa dating pananakop, naging moderno at magkakaugnay ang depensa ng mga bansa sa Baltic. Ang dating mahina ay ngayon suportado ng alyansang mabilis, matalino at nagkakaisa. Isang bagay ang malinaw, na isa sa buhay ang aral ng kasaysayan sa totoong panahon. Bumubuo ng isang pananggalang na sapat ang tibay upang mapaglabanan ang mga unos ng ika-21 siglo, ngunit dumating ang pinakamabangis na hakbang ng Rusya. Noong Pebrero 24, 2022 sinakop ng Rusya ang Ukranya. Hindi lang ito usapin ng teritoryo, kundi kapangyarihan. Tinawag ni Putin na malaking trahedya ang pagbagsak ng Unyong Sobyet. Ipinakita ng digmaan ang layunin niyang ibalik ang Ukranya sa impluwensya ng Rusya at pigilan ang paglago ng NATO. Sa silangan, mahigit 170,000 sundalong Ruso ang nasa hangganan, na nagdulot ng pinakamalaking krisis sa seguridad sa Europa sa mga dekada. Para sa Estonia, Latvia at Lithuania, malinaw ang mensahe. Kung kayang salakayin ng Rusya ang Ukranya,
nanganganib din sila. Agad tumugon ang Estonia sa pagpapalawak ng hukbong pandigma. Ibinalik ng Latvia ang conscription noong 2024 at namuhunan ng malaki ang Lithuania sa makabagong sandata. Kasabay nito, nagbigay sila ng malaking suporta sa Ukranya. Noong 2022 at 2023, ang tulong ng Estonia ay katumbas ng 1,400, 69% ng kanilang gross domestic product. Binigay ng Latvia ang 1,100 at 28% at Lithuania ang 1,100 at 45%. Napakalalaking halaga para sa mga ganoong kaliit na ekonomiya. Sinimulan nilang itayo sa bansa ang Baltic Defense Line, 600 milyang linya ng bunker, trinsera at patibong kontra-tangke para pabagalin ang paglusob ng Russia. Nagplano ang Estonia ng halos 600 bunker. Pinalakas din nila ang kanilang cyber defense. Pinahusay ang pagsasanay sa hybrid warfare at pinalalim ang pagbabahagi ng impormasyon sa NATO. Pinalakas ng NATO ang rehiyon at nagpadala ng espesyal na unit ang United States, United Kingdom, Alemanya at Canada. Sumali ang Finland at Sweden sa NATO, pinatatag ang depensa ng Hilagang Europa. Pinabuti ng NATO ang mabilisang tugon at puwersa. Nagsagawa ng multi-domain drills kasama ang Baltic armies at nagbigay ang United States ng 169 na milyon na tulong militar noong 2021. Naghahanda ang mga estado ng Baltic na palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Plano ng Estonia na doblehin ang mga sundalo nila, habang pinalalakas din ng Latvia at Lithuania ang kanilang puwersa. Lahat ng tatlong bansa ay nagtataas ng kanilang budget sa depensa, na layuning gumastos ng humigit kumulang 54% ng kanilang gross domestic product, pagsapit ng 2029. Aprobado na ng Estonia ang 32 bilyong euro na depensa program hanggang 2029 para sa makabagong sandata at digital command centers. Sa ngayon, nabubuo na ang isang linya ng depensa, kasama ang mga bunker at trinsera. Naglagay ang Estonia ng Dragon's Teeth na anti-tank barrier sa bukirin para pigilan ang pag-usad ng mga tangke. 15 oras bawat araw, abala ang pabrika na ito sa Lithuania. Malalaking makina kasama ng mga manggagawa ang gumagawa ng daan-daang harang. Tinatawag silang Dragon's Teeth na konkretong pyramid, bawat isa ay daan-daang libra ang bigat at higit sa isang talampakang kapal ng metal na baras na harang sa kalsada, tinatawag silang hedgehogs. Pangalan na parang kwento pero seryoso ang layunin, protection laban sa pagsalakay ng Russia. Gayon din, ang mga ilog, lawa at kanal ay isinama sa depensang network. Ginagawang parang pader ang kalikasan laban sa pagsalakay. Sa Narva, Estonia, isang ilog mula Russia, may malalaking bakal na tarangkahan sa pangunahing tulay na mabilis maisasara. Hindi lang lokal ang nariyan, nagpadala rin ang Alemanya ng brigada sa Lithuania. Halos 5,000 sundalo na may tangke at armored vehicles ang dumadaan sa maliliit na baryo na tila naghahanda sa digmaan. At noong 2024 gumawa ng kontrobersyal na hakbang ang mga Baltic. Umalis sila sa Ottawa Treaty. Ang kasunduang ito, nilagdaan ng mahigit 100 at 60 bansa ay nagbabawal sa anti-personnel landmines dahil sa malaking pinsala at pagkasawi ng sibilyan sa mga digmaan. Matagal na itong simbolo ng mundo na gustong lampasan ang paggamit ng ganitong sandata. Pero para sa Estonia, Latvia at Lithuania, mas mabigat ang banta mula sa Rusya kaysa sa mga panganib. Sa pag-alis sa kasunduan, binigyan nila ang sarili ng legal na karapatang magpakalat muli ng mina. Maingat na inilagay sa mga kontroladong lugar para pigilan ang mga tangke at pabagalin ang mananakop na puwersa. Para sa kanila, kaligtasan ang mahalaga, hindi pananakop. Sa hinaharap, hindi lang sa lupa ang laban. Mahalaga na ngayon ang cyber defense bilang depensa. Nagtayo ang Estonia, Latvia at Lithuania ng advanced na cyber command laban sa mga pag-atake ng Russia. Ina-upgrade na ang mga sistema ng drone detection, electronic warfare, at rapid response. Ang mga pagsisikap na ito ay konektado sa cyber defense network ng NATO na bumubuo ng pinagsamang panangga laban sa hybrid na banta. Mabilis ang mga upgrade sa himpapawid at dagat. Tumaas ang presensya ng NATO sa Baltic Sea. Madalas magpatrolya ang United States, Pransya at Dinamarca. Nag-deploy ang Lithuania at Estonia ng Norwegian Advanced Missile Systems para harangin ang missiles at airstrike. Ang Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System
ay Mobile Surface-to-Air Missile System na panlaban sa eroplano, drone at cruise missile. Ikinakalat sa rehiyon ang Advanced Radar, Early Warning at Drone Surveillance Systems para bigyan ng mas mahusay na kontrol ang Baltics sa himpapawid at karagatan. Kasabay nito, naghahanda rin ang Rusya at ina-upgrade ang missile at artillery system sa Kaliningrad. Sa lawa ng Ladoga, pinalalawak ang base ng hukbong dagat para sa cruise missile. Pinapalakas ng Moscow ang mga lihim na operasyon gaya ng pagsabotahe sa ilalim ng dagat. Habang ang biglaang pagsasanay at mabilis na galaw ng tropa ay nagpapaala-alala sa Baltics ng tuloy-tuloy na banta. Para sa Estonia, Latvia at Lithuania, naging malaking pagbabago ang digmaan sa Ukraine. Itinulak nito sila mula sa mabagal na paghahanda patungo sa agarang pagkilos. Saklaw ng kanilang mga planong panghinaharap ang lupa, himpapawid, dagat, cyber at sibilyang kahandaan. Sa tulong ng NATO, lumalakas ang depensa nila para kung subukang muli ng Russia, magiging sobrang mahal ang aggression para sa kanila. Kung sino ang mananalo ay tanging panahon lamang ang makapagsasabi.